Halos 5 araw na po walang tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Kaya nasukat na ang diskarte at pasensya ng maraming residente. Ang ilang unit owners sa isang condominium sa swimming pool na nag-igib ng tubig. Ang iba naman ay bumabiyahe pa probinsya para lang makaimbak ng tubig. Mula po sa Pasig City, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan! Mike, Vicky, Ivan, ako, walang tigil ang pagdating ng mga truck ng bumbero dito na nagrarasyon ng tubig dito sa bahaging ito ng Barangay Bagong Ilog sa Pasig. Pero kahit walang tigil ang pagdating ng mga truck ng bumbero na nagrarasyon ng tubig, wala rin naman tigil sa pag-igib ang mga residente dahil sabi nga nila, halos 5 araw na silang walang rasyon ng tubig. Sitwasyong nararanasan hindi lamang dito sa kanilang lugar kundi maging sa ibang bahagi ng Metro Manila. Di magkamayaw ang mga residente ng Barangay Bagong Ilog, Pasig nang dumating ang water tank ng Manila Water ngayong hapon. Mahirap po ang tubig, sobra. 3 araw na po kami hindi naliligo. Opo. Makakapaligo na kami kasi dumating ang tubig. Kwento ng mga residente, hirap ang inaabot nila sa halos 5 araw ng kawalan ng tubig. Si Rosalinda Camus, kalbaryo ang pagkuha ng tubig mula sa mga nagrarasyong fire truck. Malayo at mataas kasi ang kanilang lugar. Dapat to i-announce nila na miski man lang 5 oras bigyan kami para makakuha kami ng pang-inumin. Oo, makaipon. Yan lang ang ano namin talaga. Ayan, dito. At alam nyo pa, tataas pa ho kami nang gagaling ng igib namin. Hahakit namin ito, papanik pa namin sa tuktok. Hindi na kami makabalik. Si Kim Cristobal naman, sa kagustuhang maraming maipong tubig mula sa mga dumarating na fire truck, pati lalagyan ng basura, ipinansalok na ng tubig. Ano yung dala mo ditong pangsalok? Ito pong lagayan po namin ito ng basura. Ginawa na po namin lagayan po ng tubig. Tsaka po yung pong isa. Dalawa po. para po panlinis po ng sahig. Tsaka po panglampaso na rin po sa bahay. Apektado na rin ang ilang negosyo gaya ng water station ni Juvie Salvador. Hirap na po kami dito sa nangyari sa amin kasi sobrang tag-init tapos wala pang supply na tubig, walang income kasi yung mga customer ko nga tawag ng tawag binalibaran ko na lang, walang magawa, pares-pares tayo kami walang tubig dito. Sabi ng mga nagrarasyon ng tubig, naaawa sila sa mga residente kaya tinityaga nilang hatiran ng tubig ang mga tumatawag sa kanila. Sinundan namin ng ilang fire truck sa fire hydrant na kinukunan ng tubig at doon sinusundan pa rin sila ng mga residente na matindi na ang pangangailangan sa tubig. Ang mga taga-barangay Urambo na humihingi ng tubig sa isang kalapit na deep well ng barangay. Sa barangay Barangka Drive at Barangka Ibaba sa Mandaluyong, madaling araw pa lang kanina, pila balde na ang eksena. Sa sobrang pagod, puyat, kaya nakatulog na ako. Hindi ako. Pagkagising ko, tapos na yung bigayan, hindi ko nga alam po kung saan kami kukuha. Si Aling Aleta, sa Cavite pa kumukuha ng tubig. Bumili na rin siya ng mga disposable plates at cups para di na kailangang maghugas ng pinggan. Pag naubos na yan, balik ulit kami ng Cavite. Sobrang hirap. Pila balde rin ang tagpo sa barangay Barangka Drive. Pati sa kondominium na ito sa barangay Addition Hills, pahirapan sa pagkuha ng tubig ang mga residente. Sa barangay Old Balara, Quezon City, maya't maya ang igib ng tubig ng mga residente mula sa water tanker. Lahat ng pwedeng pag-imbakan ng tubig, ginagamit. Ang ilang residente nga sa isang condominium sa Cubao, sa swimming pool na nag-igib ng tubig. Apektado ng pagkawala ng tubig ang Mandaluyong, Taguig, San Juan, Pasig, Quezon City at Rizal. Sa tindi na inaabot nilang hirap sa pag-iipon ng tubig at pagkuha doon sa mga nagrarasyon, umaasa na lamang ang mga apektadong residente na sa lalong madaling panahon ay maibalik sa normal ang supply ng tubig sa kanilang lugar. At ika nga, sabi nga nila kung hindi man maging tuloy-tuloy yung pagrarasyon kung talagang matindi pa ang problema sa tubig. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.